the curfew will be strictly implemented all throughout the country. Now, I will decide whether I will impose the 1 o'clock liquor ban also for everybody. We cannot be forever drinking and forever merrymaking. You know, when we take into custody a child or children, we are not in the process of arresting. We are taking into custody the child to protect him from harm. Ang hindi naintindihan ng mga human rights violation, paano maging human right? You protect the children of this country by controlling their movements at night. And that is human rights violation. You arrest the parents. And that is why nakita ko minsan na yung mga bata sa ilalim ng sakyanan, 4, 7, 10, pina-aresto ko talaga. Police. Sabi ko, you arrest the parents. Sa revised penal code, pati children code ng Davao City. Arrest the parents for abandonment or exposing their child to danger. That is how government wants to protect its children. So, yung marinig kayo, mga human, walang ginawa yan, human rights. Katurpihan yan. Human rights sa mga inosente. Bro, alam mo, dumaan ako ng estudyante. Ang nabubuhay lang dyan sa inuman, in hotels, foreigners. Pero when I decided sa liquor ban dito, at experience namin, totoo lang. Ayaw man si Boy, pareho mo ka-eskwela San Beda. Saan niya pibigyan ko makita? Doon sa Ligarda, Minjula, na kanto, na itulay dia, na beer dia, sige inom, alauna pa sa hapon. Pag-abot sa alas 4 klase na, lango na. O ito-untoon. Wasting the money. Kasi dito, mga bata, magpasyal ako. It was all children, teenagers. Las 10 na, may curfew ngayon na. Ano po kasi kuya? Bibili po ako kuya. Bibili po ako. Utusan po ako ng mama bumili ng itlog. Kasi po kuya, sarado na rin po pala yung tindahan natin mo. Sige po, uwi na po ako. Sige po. Las 10 na, may curfew ngayon na. Ano po kasi kuya? Ano po 18 na po ako kuya. Alam ko po 18 na po ako Ano na nga po ako First year second year college na nga po ako kuya Hindi, exempted na po ako sa curfew kuya. May curfew ngayon. Curfew? Hindi ko pa alam may curfew kuya. May curfew po ba? Las 10 na, may curfew ngayon na. Ano po kasi kuya Ayun, naliligaw po ako kuya. Kanina po ako kuya dito paikot-ikot po ako Alam ko po bahay namin, Diyan lang kaso, hindi po yun yung bahay na. Totoo po ba yun kuya pag nagbaliktad ako ng damit, hindi po ako maliligaw? Siguro kuya, naliligaw po kasi ako kuya Siguro po, mahanap ko na po bahay ko. Boy, las 10 na, may curfew ngayon na. Alas 10 na. Wala pa rin siya. 7 PM meet up namin kuya Naghintay ako Kaso wala talaga. Alam na aking mahal, masakit isipin. Uy boy, las 10 na. Wala sana yun? 20 minutes later. Las 10 na. Curfew ngayon. Ay, walang galang ko, sir. Ano yan? Bawal yung smoking dito, Hindi ba kami kilala?
Di yata nanonood ng acoustic to eh. Sikat to! Sikat to! Sikat kami. Sir, kahit to sikat, bawal po kasi yung smoking dito sa lugar na to. Ordinance ho eh. Abuso pala ito. Dapat to ma-videohan. Videohan mo nga. Video ko nga to. Tingin nga ng tsapa mo. Sigurado? Mayabang to eh. Oh, mayabang Sigurado to. kayo? Gusto ko yung mosi dito eh. Demokrasya to eh. Ito, Akin eh. free of ano. Ito ang tsapa ko eh. Sikat kami. Ito eh. Ha? Alam mo, matagal na ako nag-quit eh. Ganun. Oo, masikat pala yan. Ito, papatayin ko na. Oh. Teka, may multa pa to. Oh, sige, magbabayad ko kami multa. Wala. Sorry. Thank you. Sikat pala. O pang inuman, eto na, ratatatatatatatata, ganyan, may mawawalan ng trabaho, ang dami na kagad reaksyon. Nung nagsisigawan tayo ng pagbabago, ang lakas din ng sigaw natin, Duterte, gusto namin ng pagbabago. Well, siyempre, alam nyo, hindi naman siya magician, hindi naman siya genie, na pag upo-upo niya, lahat ng magbabago, may hihingin siya sa atin na kasama dun sa matinding recipe para ma-achieve yung gusto natin mangyari. Siyempre, may sakripisyo rin naman may sakripisyo rin na aantayin sa atin, di ba? At saka ito na rin ang isipin nyo. Malaki-laki matitipid din nyo kung sakasakaling mababawasan naman talaga ang pag-inom eh. Di ba? Sa sigarilyo pa lang. Sigarilyo, pagpalagay natin nagbabudget ka ng 50 pesos sa isang kaha. 50 pesos ang kaha, multiply mo sa araw-araw na times 30, 50 times 30. Di ba? 1.5? Oh, 1.5 sa isang buwan yun, ha? I-multiply mo na isang taon yan, times 12. Di nagbabudget ka ng 18,000 sa isang taon para lang sa sigarilyo mo, 18,000. I-multiply mo ngayon ng 3 taon para nakahanda ka sa susunod na eleksyon. Ng mga senador yata, mag-eleksyon yata, hindi ko sigurado. Pero tingin ko, ngayon para handa ka sa vote buying na hindi ka masilo sa 500 at saka 1,000. Di ba, sa 18,000 times 3, 18,000 times 3, about 54,000. 54,000, meron kang 54,000 in 3 years. I-multiply mo ng 2 times 2 para sa 6 na taon para sa susunod na presidential election para meron kang pangontra sa vote buying, hindi ka masisilaw. So 54 times 2, 54,000 times 2, di meron kang 108,000 pesos. Hindi ba? 108,000 pesos in 6 years dahil lang hindi ka nagyosi or nanghingi ka na nanghingi sa mga barkada mo. Diba? Ito din yung mga tingnan natin, ng mga personal na advantages kung sakasakaling susundin natin ito eh. Next, yung sa pag-inom-inom mo, malamang ang binabudget mo, kada sahod, pagpalagay natin, conservative, 1,000, naglalabas ka, 1,000 sa kada kinsena sa 30. So, naglalabas ka ng 2,000 isang buwan. Sa isang taon, ang daling kwentahin, 24,000 yan. 24,000 sa isang taon yan. Times 12 di ba? 24,000, i-multiply mo na lang sa 3 taon, 72,000 yan. Diba? In 3 years. In 6 years. 6 years, 24,000 times 6 is 144,000. 144,000 in 6 years ang natipid mo kung sakasakaling hindi ka na mag-iinom. Diba? Yung kanina, tandaan mo, in 6 years, 108,000. Ngayon, meron kang 144,000. Mamaya, i-add natin, ha? O, yung pang isa, yung mga pakapi-kapi mo. Hindi nga, balikan pa natin. Di ba ito yung nakikipag-inuman ka, lulugo-lugo ka kinabukasan? Yung pinag-iusapan nyo lang naman pagka nag-iinuman kayo kung sino yung buwisit ninyo supervisor o kung sino man yung boss yung kinaiinisan ninyo. So, kinabukasan, bukod sa hihilo-hilo ka, wala ka malay-malay yung boss nyo, kayong grupo kayo, ibanas na sa kanya. Hindi nakakatulong yan eh. Hindi nakakatulong. Maniwala kayo. Yun lang naman pinag hindi naman love life, di ba? Kung hindi love life, kung sino yung kinabubusitan nyo na manager, boss, o kung ano pa man. Basta nagpapalitan lang kayo ng inyong kanya-kanyang miserableng pananaw. Di ba? Hindi healthy eh. Next, yung mga pasosyal-sosyal nating attitude, mga, well, gustong-gusto natin, nagkakapi-kapi tayo, ng mahal, na naka-paper cup lang naman, di ba? Kadalasan ng budget mo sa Starbucks, mga 150, if I'm not mistaken. 150 isang lago ka ng kape, di ba? Tapos mababad ka doon, lalagay mo yung mga gadgets mo, yung mga phones, kung naka S7 ka, o kung naka iPhone 12, tapos lalabas mo yung mga power bank. Alam mo, gusto mo rin lang umeksena, bumili ka ng Motolite. Yung naikabit mo dyan, yung Solar Master ng Motolite.
Yun, malaki yun. Hanggang sa manginig lahat ng buong ugat mo, buong katawan mo, hindi mauubos ang power niyan. O balik tayo, 150, isang lago ka ng kape. I-multiply mo ng 30, pagpalagay natin na ikaw ay nagkakape araw-araw. 150 times 30, so ang budget mo sa isang buwan, dahil sa kape na sa paper cup, is 4,500. 4,500. In a year's time, that's about 54,000 pesos. Tama ba? Oo. 54,000 pesos. Yun ang budget mo. Yun ang budget mo sa isang taon. Ipaanda rin mo yan hanggang 6 na taon para susunod na eleksyon. That is 324,000 pesos. Yan ang budget mo sa 6 na taon. At yan ang meron ka kung sakasakaling ba. Iiwasan mo yan. Hindi ba? Yan ang magkakaroon ka. I-add natin ngayon yung tatlo, yung 108,000, 144,000, and 324,000. Magkano yun? 108,000 plus 144, ikwentahin natin. 252,000 in 6 years. I-add mo pa yung 324, 576,000 pesos in 6 years. Ano? Sumunod na lang tayo. May pera ka pa.